Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Troy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Tandaan nyo, wala ni sino man sa inyo makakalampas sa linyang to ha. Ang sino mong sumubo, mamamatay. Nako naman Troy, kausap mo na naman ng mga alaga mong kambing. Ah, Mang Benji, kayo po pala yan. Wala po kasi ako mapaglibangan dito eh. Wala ding makausap. Nakakabagot talaga kapag ganitong nagpapastol ako ng mga kambing. Wala na kasing damo sa paligid ng pastulan namin eh. Ganyan talaga ang epekto ng tagtuyot. Ilang buwan na din nating nararanasan ito. Sana lang hindi na magtagal. Oo nga po eh. Kawawa na yung mga magsasaka at mga alagang hayop. Ay nako, wala tayong magagawa. Patuloy ang pagbabago ng mundo, iho. O siya, napadaan lang ako. Tatawid kami ngayon sa kabilang ibayo. Doon kami mamimili. Mas sariwa ang isda at gulay doon. At mas mura pa. Sige po Manong, baka sa susunod na linggo na ako tumawid. Medyo abala po kami ni tatay sa mga gawain dito sa pastulan eh. Isang pangkaraniwang binatang nakatira sa maliit na baryo. Ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay. Pag-aalaga ng hayop. Ipinagbibili nila ang mga ito sa katayan sa bayan. Maraming parokyano ang ama ni Troy. Dahil na din sa sila ang may pinakamagandang uri ng karne ng kambing sa merkado. Tuwing tag-araw, dinadala ni Troy ang mga kambing sa pastulang malapit sa ilog. Doon hinahayaang kumain ang mga kambing ng sariwang damo. Sa tuwing tag-ulan naman, ibinabalik niya ito sa kanilang sariling pastulan. Dahil ito ang panahon kung saan naman sila nag-iipon ng gatas na ginagawang kesong puti. Si Troy din ang naghahatid ng mga ginawang keso sa bayan para maibenta. Simpleng buhay lamang ang meron ang pamilya ni Troy. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago ng kanyang buhay. Natapos ng baluti ng nanay mo ang mga dadalhin mo sa bayan, lumakad ka na pagkatapos mong kumain para hindi ka gahulin sa oras. Kailangan makabalik ka na bago pa magdilim. Delikado ang maglakad-lakad kapag gabi na. Opo tay, hindi na rin siguro ako kakain. Nagkape naman ako eh. Magbabaon na lang ako siguro ng kakanin. Isinakay ng binata sa kabayo ang mga dalang keso. Tumuloy na papuntang bayan. Kagad din namang naubos ang paninda, kaya mabilis lamang siyang nakauwi. Habang naglalakbay, nakasalubong nito ang tatlong kalalakihan. Paika-ika ng paglalakad, huminto ang binata upang tanungin ang mga ito. Mawalang galang na po mga manong. Ano pong nangyari sa inyo? May maitutulong po ba ako? Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Tinanggihan ang alok na tulong ng binata. Maraming salamat na lang. Kaya na namin to. Pero Lester, maluba ang tama ni Julian. Hindi tayo aabot sa kabilang nayon sa kasalukuyan niyang kondisyon. Kaibigan, ang pangalan ko nga pala ay Marlon. Ito naman si Lester. At ang kasama naming sugatan, si Julian. Maaari ba kaming makahingi kahit tubig lang? Mukhang malalim yung sugat ng kasama ninyo. Ang mabuti pa, isakay nyo sa likod ng kabayo ko yung kasama nyo. Nang sa ganun, madala ko kayo sa bahay. Di mo ba nadinig yung sinabi ko? Kaya na namin to. Tara na Marlon, hindi natin kailangan ng tulong na mga kagaya nila.
Kung ano man yung ginawa sa inyo ng ibang tao, huwag niyo ko itulad sa kanila. Hindi ito ang panahon para pairalin yung ganyang uri ng pag-iisip. Isakay niyo ang kasama niyo sa kabayo. Kailangang magamot ang mga sugat niya bago pa mahuli ang lahat. Wala nang nagawa ang tatlong kalalakihan kundi ang sumama sa binata. Alam nila na maaaring ikamatay ng kasama ang sugat nito. Hindi mo kami kilala, pero bakit mo kami tinutulungan? Hindi naman kailangan kilala mo yung tao para tumulong eh. Malapit na tayo. Sandali na lang magagamot na yung sugat mo. Napangiti naman si Lester sa sinabi nito. Kahit na sabihin ko pang mamamatay tao kami, tutulungan mo pa rin kami? Hanggat wala kang ginagawang masama sa akin at nakikita kong kailangan mo ng tulong, hindi pa din ako mag-aatubili. Nandito na tayo. Inihinto nito ang kabayo. Marahang ibinaba ang sugatang lalaki. Troy, mabuti naman at maaga kang nakauwi. At sino naman itong mga kasama mo? Mamaya na ako magpapaliwanag, Tay. Kailangan magamot yung sugat ng lalaking to. Marami ding dugo yung nawala sa kanya. Alam ko na may kaalaman kayo sa modernong medisina. Maaari niyo ba siyang tulungan? Hindi ako mangangako, anak, na kaya ko siyang iligtas. Pero gagawin ko ang lahat. Bilisan niyo. Dalhin niyo siya sa loob ng bahay. Troy, ikuha mo ko ng sariwang buko at mainit na tubig. Magdala ka na din ng ilang peraso ng buhok mula sa buntot ng kabayo. Ibabad mo sa mainit na tubig para malinis. At huwag mong kakalimutan ang lambanog na itinabi ko sa imbakan. Dali-dali namang kinuha ng binata ang mga nasabing gamit ng ama. Nilinis na matanda ang sugat. Nagulat ito. Dahil tumagos sa katawan ng lalaki ang kung anong sandatang ginamit ng kalaban. Sibat po yung tumama sa katawan ng kasama namin. Hindi ko alam kung tinamaan yung atay niya at bitukay. Ganon ba? Maraming salamat sa impormasyon. Troy, isang bagay pa. Kailangan ko ng alakdan. Maaari mo ba akong ihuli? Anong gagawin mo sa alakdan? Gagawin kong pangontra sa impeksyon ng kamandag. Kakailanganin ko din ng lenta para naman masipsip ang dugong namuo sa paligid ng sugat. Komplikado ang kondisyon ng kasama ninyo. Kung wala tayong sapat na kaalaman, hindi ko siya maililigtas. Kung hindi mo kayang iligtas yung kasama namin, bakit mo pa din itutuloy? Buhay pa ang kasama ninyo at alam kong malaki ang pag-asa niyang makaligtas. Kaya ko itinutuloy ang panggagamot dahil gusto ko siyang bigyan ng ikalawang pagkakataong mabuhay. Alam kong yan din ang gusto mong mangyari. Kaya hanggat maaari, itiko mo yung bibig mo at manood. Pagkarating ni Troy, sinimula na kagad ni Mang Recto ang operasyon. Tumagal ito ng mahigit 4 na oras. Nakahinga ng maluwag ang matanda dahil wala namang naging komplikasyon sa mga ginawa. Ligtas na sa tiyak na kamatayan yung kasama niyo. Kailangan niya lang magpahinga para makabawi ng lakas. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Naganda ako na makakain. Habang kumakain, nakikita ng binatang balisa ang mga ito. Kaya hindi maiwasang magtanong. Teka, maaari ko bang malaman kung ano yung nangyari? Bakit nagtamo ng ganong kalubhang sugat yung kasama nyo? Pasensya na, pero hindi namin maaaring sabihin yung nangyari. Nagpapasalamat kami sa pagliligtas nyo sa kasama namin. Pero ipagpaumanhin nyo kung hindi namin maaaring sabihin yung dahilan. Kung yan yung pasya mo, irerespeto ko. Sige na, kumain na kayo at magpahinga. Wala kayong dapat alalahanin. Ligtas kayo sa lugar na ito.
Matapos kumain, sinamahan niya ang mga ito sa maliit na kubo sa likod ng tahanan. Maraming salamat, kaibigan. Hindi namin alam kung paano makakabawi. Hindi na kailangan. Kusang loob namin ginagawa yon nang hindi naghihintay ng kapalit. Sige na, alam kong kailangan nyo ng pahinga. Iiwan ko na muna kayo. Kinabukasan, nagkamalay ang kasama nilang sugatan. Laking pasasalamat ni Marlon dahil nakaligtas ito at napag-alaman ng mag-ama na si Julian ang pinuno ng kanilang pangkat. Napalaban ang mga ito sa isang pangkat na mga kalalakihan. Sa kasamaang palad, mas malakas ang puwersa ng mga ito kesa sa kanila. Hindi namin inaasahan ang pagsalakay ng mga taong yun, kaya wala din kaming nagawang paghahanda. Nasawi ang marami sa amin, kasama ang ilan sa aming mga kaanak. Saan lugar ba kayo nanggaling? At paano kayong nakarating dito? Tinahak lang namin yung daan patawid ng ilog at narating namin yung baryong to. Hindi ko na alam yung nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Karoon ba? O siya, magpahinga ka na muna dahil kailangan mong makabawi ng lakas. Mahusay ang pagkakagamit mo ng sabaw ng buko bilang pamalit sa nawalang sustansya sa katawan ko. Sabihin mo nga sa akin, nag-aral ka siguro ng modernong medisina, no? Oo, kaso hindi ko nagawang tapusin dahil kinailangan kong maglingkod bilang mediko sa militar. Hindi na ako magtataka kung bakit napakagaling mo. Salamat sa tulong, kaibigan. Pasensya ka na sa istorbo ha. Hayaan mo, ilang araw lang naman kami mananatili rito. At sa oras na maghilom ang mga sugat ko, aalis na din kami kagad. Manatili kayo hanggat kailangan nyo. Ligtas kayo sa lugar na ito. Lumipas ang mga araw. Tuluyang gumaling ang mga pinsala ni Julian. Nagpa siya ang pangkat na magpaalam kina Mang Recto upang tumuloy na sa kanilang paglalakbay. Mang Recto, gumaling na po yung mga sugat ko. Maraming salamat sa inyo. Masyado nang malaki yung abala namin kaya nagpa siya akong tumuloy na sa aming paglalakbay. Nakapagtataka ang bilis ng paghilom ng sugat mo, Julian. Tagos sa katawan mo ang pinsala, pero parang galos lamang itong mabilis na naghilom. Ganun po talaga yung pangangatawan ko, Manong. Mabilis gumaling yung mga sugat ko. Kahit na, Julian, base sa aking pag-aaral, ang mga sugat na kagaya ng sayo, kadalasan isang buwan o higit pa bago tuluyang maghilom. Pero sa pagkakatanda ko, halos 2 linggo pa lamang simula ng gamutin kita. Di pa mamaga, wala akong nakita Maaari ko bang suriin ang sugat mo sa huling beses para masiguro kong magaling ka na talaga? Kayo po ang bahala, Manong. Sinuri ni Mang Recto ang sugat ni Julian. Namangha ito ng husto dahil tanging peklat lamang ang naiwan. Paanong nangyari ang ganitong himala? Sa pagkakataong yun, si Lester na ang sumagot. Yan ang sikretong sinasabi ko sa inyo. At dahil tinulungan nyo kami, damay na din kayo sa anumang gulong kinasasangkutan namin. Wala nang dahilan para itago natin ito sa kanila. Julian, bilang pinuno ng grupo, bakit hindi ikaw ang magsabi? Tama ang mga kasama ko, Manong. Pasensya ka na. Hindi po namin sinasadyang madamay kayo sa gulo. Ang totoo niyan, hindi po kami normal na mga tao. Mga aswang po kami na kung tawagin nyo ay gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Mang Recto sa nadinig. Bagaman nakaramdam ng takot, hinayaan itong ituloy ni Julian ang pagpapaliwanag.
Ayon kay Julian, mula sila sa isang tribo ng mga aswang sa malayong lalawigan. Napilitang tumakas dahil sa isang taong nagngangalang Simon, isang makapangyarihang manggagamot at antingero. Malaki ang galit nito sa mga aswang na kahit ang mga nananahimik na tribo, tinutugis nito at pinapatay. Gabuna, para ngayon ko lang narinig ang ganyang uri ng aswang. Ang totoo, wala din akong alam sa lahi nyo. Pero nandito na rin lang tayo. Siguro naman totoo ang sinasabi nyo sa akin. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag kung ano talaga kayo? Kaming mga gabunan, isa sa pinakamataas na uri ng aswang. Higit kaming mas malakas kaysa sa pangkaraniwan at may kakayanang magpalit ng anyo kahit anong oras naming gustuhin. Nagagawa na din naming kontrolin ang paghahayok sa laman ng tao. Kaya hindi kami umaasa rito bilang pinagkukunan ng lakas. Sa madaling sabi, mga aswang na hindi kumakain ng tao. Kung gayon, bakit kayo hinahabol? Ng sino nga yon? Si Simon po, isang malakas na manggagamot at manulugis. Silalakay ng mga aswang yun ayon kung saan siya nakatire. Sa asamaang palad, nasawi yung asawa at anak nito sa nangyaring pagsalakay. Simula ng araw na yon, isinumpa ni Simon na uubusin niya ang lahat ng lahi ng aswang. Hindi ba? Sinabi mong kayo ang pinakamalakas na lahi ng aswang. Bakit natalo kayo ng iisang tao? May malakas na mutyang tangan si Simon, tatang, na nakakapagpahina sa aming kakayanan. Hindi rin namin napaghandaan ang pagsalakay niya sa baryo, kaya napahamak ang karamihan sa amin. Kung gayon, anong kailangan niyong gawin? Sa ngayon, iisa lang yung alam ko at makakabuti para sa amin. Ito ay ang lumayo mula sa taong yun at hanggat maaari, iwasan ang mga komprontasyon. Pero hanggang kailan natin gagawin yun, Julian? Patuloy tayong mamumuhay sa takot habang panahong tumatakas kay Simon. Alam ko ang gusto mong mangyari, Lester. Pero tignan mo, tayong tatlo na lang yung natitira sa lahi natin. Kapag hinarap natin si Simon, tuluyan tayong mauubos. Ayoko din habang buhay tayong tumakbo, Julian. Malaking kahihiyan para sa ating angkan yung ganito. Kung dangal at kahihiyan ang iisipin mo, wala tayong mararating, Lester. Tandaan mo, sa atin nakasalalay ang muling pagbangon ng ating angkan, lalo sa inyong mga huling henerasyon. Gusto ko ding ibangon ang dangal natin, kaya nagpasya akong tumakas. Masakit sa akin yung pangyayaring to, Julian. Napahama ka na, at kung hindi dahil sa mga taong to, malamang wala ka na . Ayoko nang maulit yun. Ayokong ako maglalamay sa puntod mo. Nauunawaan ko, Lester. Kaya sundin lang ninyo yung plano natin. Magpapalakas tayo at hahanap ng paraan para talunin si Simon. Kung mapanganib ang maglakbay, bakit pa kayo aalis? Manatili kayo sa tahanan ko. Walang sino man ang makakaalam ng sikreto. Pag-isipan yung maigi ang sinasabi ko bago kayo magpadalos-dalos ng pasya. At habang nag-iisip kayo, maghahanda lang ako ng tanghalian. Pahirap paganahin ang utak ng walang laman ng tiyan. Napangiti na lamang si Julian. Kinausap ang mga kasamahan niya. May punto ang matanda. Sa palagay ko, magiging ligtas tayo sa lugar na ito. Oo, magiging ligtas tayo. Pero ang pamilya naman ni Mang Recto ang malalagay sa alanganin. Alam ko, Lester. Kaya aasahan ko ang kahusayan mo sa paggawa ng mga patibong. Marlon, ikaw ang magtatag ng depensa sa paligid ng tahanan. Kung hindi lang kita'y ginagalang bilang pinuno, matagal na akong kumilos ng mag-isa.
Alam ko namang hindi mo gagawin yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo. At sa katapatan mo, sige na kumilos na kayo. Protektahan natin ang pamilyang to. Nagtataka naman si Troy nang makitang abala ang dalawang panauhin. Naghahakot na mga kawayan si Marlon habang si Lester naman naghukay sa labas ng bakod. Ano naman yung ginagawa ng mga yantay? Hindi ko din alam, anak. Kinausap ko lang sila kanina at kinumbinsing manatili muna ng ilang araw. Ganyan na ang ginawa nila. Inutusan mo bang gawin yung bakod natin? Napakadaming kawayan yung nakatumpok sa labas eh. Tapos nagukay sila paikot ng bakod. Bakit hindi mo kausapin si Julian? Siya ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng dalawang ya. Dali-dali namang nilapitan ni Troy si Julian. Julian, mawalang galang na ha. Para saan niyang ginagawa niyo? Depensa, Troy. Para hindi kayo lapitan ng mga masasamang loob. Lalo pat napakadami ng mga alaga niyong hayop. Inutusan ka ba ni tatay? Hindi. Kusa namin tong ginawa bilang pasasalamat. Hindi ba pagod ka na sa pagpapastol ng mga alaga niyo? Bakit hindi ka muna magpahinga? Di pa nga ako nagbibigay ng asin sa mga alaga ko eh. O sige, maiwan na muna kita ha. Tatapusin ko lang yung trabaho ko. Hayaan mong tulungan kita. Kaya na nila Lester ang mga gawain dito. Ikaw ang bahala. Dala na lang ng timbang yon. Sabay nguso sa balding nasa gilid. Habang naglalagay ng asin sa pakainan ng mga kambing, nararamdaman ni Julian na naiilang sa kanya si Troy. Kaya gumawa ito ng paraan para mawala ang pagkailang ng binata. Siya nga pala, Troy. Hindi pa ako nagpapasalamat sa pagtulong mo sa amin eh. Maraming salamat ha. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang wala na ako. Wala yun. Kagaya ng sinabi ko kay Lester, ginagawa ko lang yung nararapat. Hindi mo naman kami kakilala. Bakit tumutulong ka pa rin? Kasi alam kong yun ang tamang gawin. Isa pa, pinalaki ako ni tatay sa ganong paniniwala eh. Kung may nangangailangan, huwag kang mag-aatubiling tumulong. Kung kaya mo lang din naman. Mabuting tao ang iyong ama. At alam kong marami pa kayong matutulungang kagaya namin. Sa muli, maraming salamat. Walang anuman. Tara na, magpahinga na tayo. Magagabi na din, oh. O sige, mauna ka nang pumasok. Pupuntahan ko lang sila Lester. Matapos ay nauna nang pumasok si Troy. Saka pa lamang naikwento ni Mang Recto ang totoong nangyari. Seryoso ba kayo sa sinasabi niyo, tay? Mga aswang sila? Kung titignan mo, parang ordinaryong tao lang din sila, hindi ba? Kung totoo yung sinasabi niyo, tay, hindi ba sila mapanganib? Baka mamaya, tayo yung almusalin ng mga yan. Lingid sa kalaman ng dalawa na nadidinig ni Julian ang usapan nila. Huwag kang mag-alala, Troy. Hindi kami kumakain ng laman ng tao. Lalo na yung amoy kambing. Wika ni Julian, sabay tawa ng malakas. Inamoy ni Troy ang sarili. Napagtanto na tama nga ang sinasabi nito. Namangha ang binata. Napakalayo na nila mula sa tatlo at mahina pa ang pag-uusap. Ngunit narinig pa din ni Julian ang mga sinasabi nito. Pambihira! Nadinig pa niya yun? Ay nako, makaligo na nga lang. Mabuti pa nga anak. Maya-maya lang maghahapunan na tayo. O kayo dyan, tama na muna yung trabaho. Magsipaglinis na kayo ng katawan at maghahapunan na tayo. Masayang kumain ang mag-anak.
kasama ang 3 kalalakihan nang biglang napatayo si Lester. Anak nang, naaamoy mo ba yun, Julian? Oo, pangkaraniwang aswang lang yan. Naiengganyo yata siguro sa presensya natin eh. Hayaan mo na, sa oras na mapagtanto ng aswang na yan kung ano tayo, kusa din niyang aalis. Yun na nga yung pinupunto ko. Naiengganyo ng presensya natin yung mga pangkaraniwang aswang. Pwedeng gamitin ni Simon yung mga ito para matuntun niya tayo. Oo nga no, parang nakalimutan mo yatang maglagay ng sabulag, Marlon eh. Oo nga pala, pasensya na Julian. Pero bago ako maglagay ng sabulag, kailangan muna nating paalisin o patayin yung aswang na yan. Tahimik lamang nakikinig sa usapan ang mag-ama. Mabuti na lang at wala si nanay dito. Kung hindi, naku, baka inatake na sa puso yun. Tama ka, anak. Pasalamat na lang tayo at naroon siya sa Tia Verge mo. Pinakikiramdaman ng mga ito ang kilos ng nilalang sa labas ng tahanan. Ayon pa kay Marlon, nagpapalipat-lipat ito ng posisyon. Dumadapos sa kanilang bubong. Kaya ginamit ni Lester ang pagkakataong yun para mahuli ito. Nang may biglang lumagapak sa labas ng tahanan, dali-daling tumayo si Namang Rekto upang tignan kung ano ang nangyayari. Tumambad sa matanda ang isang lalaking nakadapa. Huwag kang lalapit, tay. Baka buhay pa yan. Buhay pa siya. Hindi lang makakilos dahil sa ginawa ni Marlon. Sige na, Lester. Tapusin mo na yung aswang na yan. At Marlon, maglagay ka na ng sabulag nang makapagpahinga tayo ng maayos. Habang ginagawa nila Lester at Marlon ang iniutos ni Julian, ipinaliwanag naman ito ang dahilan kung bakit sila nasusundan ng mga ordinaryong aswang. Ayon kay Julian, nakakaengganyo para sa pangkaraniwang mga aswang ang kanilang aura dahil naihahalin tulad ito sa enerhiyang inilalabas ng mga mutya mula sa kalikasan. Dagdag pa ni Julian na nangongolekta din ng iba't ibang mutya ang mga pangkaraniwang aswang para mas palakasin ang kanilang kapangyarihan. Maya-maya pa, nagawa ng patayin ni Lester ang nilalang at natapos na din si Marlon sa paglalagay ng sabulag. Pumasok na ang mga ito sa tahanan para magpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Troy upang ipastol ang kanilang mga kambing. Sinamahan naman ito ni Julian dahil wala din naman silang gagawin ng araw na yon. Hayaan mo samahan kita, Troy. Kahit papano, marunong din naman akong magpastol ng kambing eh. Marami din akong alaga noong nasa nayon pa kami dahil ito yung pinagkukunan namin ng pagkain. Sa halip na pumatay ng tao, pinili naming mag-alaga ng hayop, kagaya ng baka at kambing. O sige, kung yan yung gusto mo, tara, samahan mo ako. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa pastulan, nakaramdam si Julian ng kakaibang presensya sa paligid. Alam nitong nakataas ang depensang inilagay ni Marlon, kaya kampante itong hindi lalapit ang anumang nilalang na umaaligid sa kanila. Minabuti nitong wag nang ipaalam kay Troy ang lahat. Baka mataranta ang binata at maaaring maging sanhi pa ito ng sakuna, lalo pat bangina ang gilid ng kanilang nilalakaran. Tignan mo yung mga kambing, Julian, no? Ang galing nilang umakyat, di ba? Kahit sa pinakamatarik na bangin. Sana lang, kaya ko ding gawin yan. Alam mo, Troy, para sa aming mga aswang, simple lang ang mga ganyang gawain. Dahil sanay yung aming katawan sa pinakamahihirap na kondisyon. Lalo pa ako nakikipaglaban. Matapos yun,
Tinakbo nito pa itaas ang halos patayong gilid ng bangin. Nanlaki ang mga mata ni Troy dahil sa pinakitang kakayanan ng lalaki. Teka, paano mong ginawa yun? Pwede mo din ba akong turuan? Oo naman, kailangan mo lang palakasin yung mga binti at sanayin yung baga mo. Sa tamang paghinga. Yun ang susi para maabot ng katawan mo ang buong potensyal niya. Tugon ni Julian habang naglalakad ito pababa ng bangin na parang namamasyal lamang sa parke. Nabanggit nga ni tatay na ang gumagana lang daw sa katawan ng tao, 40 at 5% ng kabuuang potensyal nito. May mga taong nararating yung 100% sa tulong ng mga modernong medisina. Pero sa natural na pamamaraan, hindi ako sigurado. Maniwala ka man o hindi, Troy. Si Simon, ang taong tumutugis sa amin, nagawa niyang ilabas ang 100% potensyal ng sariling katawan. Ito ang dahilan kung bakit natalo niya maging ang aking ama na pinuno ng aming tribo. Nakakatakot ang taong yun dahil maliban sa purong lakas sa taglay, may kakaiba din siyang kakayanan sa pagpapagana ng mga dasal. Kung ganun, nakakatakot pala talaga yung taong yun, no? Kaya ngayon, paano niyo siya tatalunin? May paraan pero hindi mo magugustuhan at pinagbabawal ito ng aming angkan. Kung yun lang yung paraan para manalo kayo laban sa Simon na yun, bakit ipinagbabawal? Para din naman yung sa ikabubuti nyo, di ba? Tama ka. Pero may mga bagay na kailangang isaalang-alang. Dahil hindi lang naman kami ang maapektuhan kung sakali, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa amin. Troy, nakikita mo ba ang mga markang ito sa balat ko? Oo, mga letrang hindi ko maintindihan. Ano ba yung ibig sabihin ng mga yan? Ang mga ito, palatandaan na ako ay mula sa hanay ng mga pinuno. Maliban doon, isa din itong uri ng engkantasyong nagsisilbing tanikala para ikulong ang nakakatakot naming anyo at lakas. At sa oras na kalasing ko ito, wala nang makakapigil sa akin. At ang mas nakakatakot, maaari akong mawala sa wisyo at hindi ko makontrol ang sarili ko. Marami ang madadamay. Oo, tama ka. Maaring marami yung madadamay. Pero kung yun lang yung paraan, bakit hindi mo gagawin? Paminsan kailangan ding magsakripisyo ng iilan para sa ikabubuti ng nakararami. Tara na, ilipat na natin yung mga kambing sa mas makapal na damo. Kumain na din tayo ng tanghalian. Napagtanto ni Julian na tama ang sinasabi ni Troy. Hindi nito inaasahang madidinig mula sa isang pangkaraniwang tao ang ganong katalinong pananalita. Matapos maipastol ang mga kambing, nagpasya na ang dalawa na umuwi dahil palubog na ang araw. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumuhos ang napakalakas na ulan. Kailangan nating isilong yung mga kambing dahil kung hindi, magkakasakit sila. Sa gawing yun, may malaking yungib kung saan ko sinisilong yung mga kambing sa tuwing aabutan ako ng ulan. Binabae ang ulan na ito. Mukhang gagabihin tayo sa pag-uwi. Ano sa tingin mo? Mananatili ba tayo o tutuloy? Ikaw ang magpasya. Bilang punong gabay ng iyong kawan, kailangan mong bumuo ng isang desisyon at panindigan ito. Pero bago mo ito sabihin sa karamihan, kailangan mong timbangin ang sitwasyon. Ang dami mong sinasabi ka mo. Tara na, sumilong na tayo. Kung aabutan man ng alanganing oras sa lugar na ito, kinabukasan ng umaga na ako uuwing mag-isa. Ibinabalik ko yung mga kambing sa pastulan. Habang namamahinga ang mga ito, napansin ng binatang kulang ng 2 ang mga alaga. Dito ka lang, Julian, ha?
Hahanapin ko lang yung nawawalang kambing. Akmang lalakad na sana si Troy nang biglang hinawakan ni Julian ang kamay nito. Wag, wag kang lalabas ng yungib. May mga nakaabang sa atin. Mga aswang ba? Oo, Troy. Mga aswang nga sila. Paano naman nila tayo nasundan dito? Hindi natin sila nasundan eh. Tayo ang pumasok sa kanilang teritoryo. Punong-puno ng marka ang paligid ng yungib na ito. Hindi lang nakikita ng pangkaraniwang mga mata dahil mga aswang lamang ang may kakayanan na makakita nito. Matagal na panahon ko nang ginagamit yung kuweba para pagsilungan ng mga kambing. Ni minsan, hindi sila nagparamdam o sumalakay. Yun ay dahil sa hindi mo sila nararamdaman eh. Hindi kagaya ko. Malakas ang pakiramdam pagdating sa mga kagaya kong aswang. Dumito ka at ako ang magbabantay sa bungad. Siguradong gutom ang mga ito. Kaya sila lulusob. Tumayo si Julian sa labas ng yungib. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan. Matyaga nitong binantayan ang pagkilos sa paligid. Maya-maya pa, naglabasan ang mga nilalang mula sa itaas ng puno. Isa-isang nagsipagsugod ang mga ito. Sinalubong ni Julian ang mga aswang at walang pagdadalawang isip na pinagpapatay. Sa isip-isip nito, hindi na niya maaaring buhayin pa ang mga kalaban dahil maaaring ito pa ang maging daan ng pagkatuntun sa kanila. Patuloy na nakikipaglaban si Julian. Nakikita ni Troy kung paano nitong pinagpapatay ang napakadaming kalaban. Maya-maya pa, pumasok na si Julian na punong-puno ng dugo ang katawan. Anong nangyari sa labas? Nasugatan ka ba? Hindi ako kayang sugatan ng mga pangkaraniwang aswang. Kaya huwag kang mag-alala dahil ang mga dugong ito ay puro mula sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Troy. Inakala nitong nasugatan ang kasama. Kinabukasan, pagkarating sa tahanan, dahil dala ni Troy ang kawan. Oh, anong nangyari? Bakit mo inuwi ang kawan? Hindi ba pag ganitong malakas ang ulan, iniiwan mo sila sa pastulan? May nangyari kagabi tay. Sinalakay kami ng mga aswang. Mabuti na lang at naroon si Julian. Kung hindi, malamang naubos na yung mga alaga natin. Mukhang hindi lang tayo ang aswang sa lugar na ito, Julian. Tignan mo, parami ng parami yung sumusugod. Hindi kaya sa susunod, si Simon na ang sumalakay? Darating tayo sa ganyang sitwasyon. Sa ayaw at sa gusto nyo, napag-isipan ko na din ng mabuti ang susunod na akbang. Napagpasyahan kong harapin si Simon sa sandaling matuntun niya ang kinaroroonan natin. Huwag mong sabihin. Oo, Lester. Yun na lang ang paraan. Alam kong mahigpit na ipinagbabawal ni tatay ang paggamit ng kakayanan ko sa mundong ito. Pero ito lang yung paraang naiisip ko eh. Paano kung hindi ka magtagumpay? Paano kung mas malakas pa din siya kaysa sayo? Doon ko kakailanganin ng tulong niyo, Marlon. Hindi ko kakayaning mag-isa si Simon. Kaya simula sa araw na ito, pinahihintulutan ko na kayong kalasin ng selyo. Nababaliw ka na, pero gusto ko yung iniisip mo. Matagal na panahon na ding hindi ko naiuunat yung mga pakpak ko. Paano naman yung pamilya ni Mang Recto? Siguradong madadamay sila kung sakaling dito sumugod si Simon. Huwag kang mag-alala dahil kilala ko si Simon. Hindi niya idadamay ang mga inosente. Hindi naman si Simon ang inaalala ko. Ikaw, Julian, sa oras na kalasin mo ang selyo, maaaring... Alam ko ang mangyayari, Marlon, pero kailangan nating magtiwala. Matapos ay umalis na si Julian.
upang linisin ang dugo sa kanyang mga braso. Hindi niyo talaga magugustuhan pag nagbagong anyo yang si Julian. Siya na yata ang pinaka nakakatakot na nilalang na nakita ko. Matapos ay tinuloy na ni Lester ang pagsisibak ng kahoy. Samantalang si Marlon, kinuha ang balde upang mag-igib ng tubig sa balon. Lumipas ang ilang araw na wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit hindi nagpapakampante ang grupo ni Julian. Hanggang sa isang hapon, masayang nag-iinuman ang tatlo, kasama ang mag-ama, nang may napadaang tao at may iniabot itong sulat kay Mang Recto. Nakita ni Troy kung paanong namutla ang matanda. Umalis ang lalaki habang nakatingin ng nakakaloko sa tatlong nakatalikod. Tay, anong nangyari? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Totoo, Troy. Dahil narito na nga ang hinihintay nila Julian. Mukhang natunto na kayo ni Simon. Wika ni Mang Recto habang inaabot ang sulat kay Julian. Tama kayo, Manong. Ito nga ang sulat na ibinigay ni Simon sa mga aswang bago niya patayin. Nakatanggap ng ganito ang tatay ko bago kami salakayin. Inakala niyang banta lang ito ng mga taong walang magawa, kaya hindi niya masyadong binigyan ng pansin. Nagulat na lang kami ng isang gabi nang biglang may sumalakay at sa isang iglap, walang natira ni isa sa aming mga kanayon. Kung ganun, magsipaghanda na tayo. Anumang oras, maaaring dumating ang Simon na yon. Marlon, alam mo na ang gagawin. Oo, Mang Recto, sumunod po kayo sa akin. Wika ni Marlon, ngunit nagpaiwan si Troy. Dito na nga ako, tay. Gusto ko makita kung paanong talunin ni Julian ang Simon na yon. Masyadong delikado, Troy. Ang mabuti pa, sumama ka na lang kay Marlon. Mas ligtas kayo sa ginawa niyang depensa. Ngunit napakatigas ng ulo ni Troy. Nagpumilit itong manatili para makita ang aktwal na labanan. Ayan mo na ako manatili, Julian. Ako nang bahala sa sarili ko. At may tiwala din naman ako sa iyo eh. Hayaan mo na siya, Julian. Basta, wag na wag kang harang sa daanan namin. Wag kang mag-alala. Hindi naman ako magiging pabigat. Napailing na lamang si Julian. Alam niyang kahit pagbawalan ang binata, maghahanap at maghahanap pa rin ito ng paraan. Hanggang sa unti-unti nang dumidilim ang paligid, nararamdaman ni Julian ang napakabigat na enerhiyang paparating. Lester, Marlon, alam kong natatakot kayo at may pagdadalawang isip. Alam ko ding walang masama sa pagtakbo, pero hindi natin gagawin yun ngayon. Sa pagkakataong ito, haharapin natin ang kalaban. Magsipaghanda na kayo at nararamdaman kong malapit na si Simon. Tumayo ang tatlo sa harapan ng tahanan ni Mang Recto habang hinihintay ang pagdating ng kalaban. Laking pagtataka ni Julian dahil hindi naman si Simon ang dumating, kundi ilang kalalakihang may hawak na itak. Ramdam pa din ng tatlo ang enerhiya nito sa paligid, ngunit hindi nila nakikita si Simon. Mga manunugis lang mga ito, Julian. Nasaan si Simon? Nasa paligid lang ang taong yun. Ginagamit niyang diversyon ng mga manunugis para guluhin tayo. Lester, ikaw ang bahala sa kanila. Marlon, tignan mo ang himpapawid at hanapin mo si Simon. Maliwanag, Julian. Biglang tumalo ng napakataas si Marlon. Ibinuka ang nakatago nitong mga pakpak. Pinuntahan ni Lester ang mga manunugis. Sinugod ito ng mga kalaban na walang kaalam-alam kung ano ang taglay nitong kapangyarihan. Nakita din ito kung paanong nawala si Lester.
Hinahanap ito ng mga manunugis. Laking gulat nang isa-isa silang nagsipagtumbahan. Mukhang nagkamali kayo ng kinalaban ah. Ano, kaya niyo pa ba? Wika nito habang hawak sa leeg ang isa sa mga kalaban. Nagmamakaawa pa ito na wag siyang patayin. Ngunit hindi nakikinig si Lester. Binali nito ang leeg ng manunugis. Matapos yun, inihagis ito sa paanan ni Julian. Mukhang nautunis mo ng mga ito ah. Nararamdaman ko pa din siya sa paligid. Pero hindi ko makita ang kinaroroonan niya. Napatingala si Lester. Nakitang paikot-ikot si Marlon sa himpapawid. Maya-maya ay bumulusok ito pa ibaba. Dali-daling tumakbo si Julian para saluhin ito. Nasa gawing kanluran si Simon. Humanda kayo dahil papunta na siya rito. Napalingon si Troy sa itinuturo nitong direksyon. Nakita ang isang matandang lalaki na may hawak-hawak na tungkod. Aba, tignan mo nga naman. Dito lang pala kayo nagtatago. Alam niyo bang ilang araw na akong paikot-ikot sa baryong ito? Wika ni Simon habang palapit ito sa kanila. Nananahimik na kami, Simon, at hanggat maaari, ayaw na sana namin ng gulo. Pasensya na, pero may iisa kong mithiin. At yun ay ubusin ng lahat ng mga aswang sa mundong ito. Masasayang lang ang ilang taong pagsasanay ko kung hindi ito mangyayari. Itinaas nito ang kanyang tungkod. Napaluhod ang tatlo dahil sa lakas ng enerhiyang inilalabas na matanda. Wala kaming kasalanan sa'yo, kaya pakiusap, itigil mo na ang ginagawa mo. Hindi ako titigil hanggat may nakikita akong buhay sa mga kauri ninyo. Kung gayon, hindi ka na madadala sa pakiusap. Wala na din ako magagawa pa. Matagal kong pinigilan ang mga kauri ko sa pakikipaglaban sa'yo dahil nauunawaan namin ang sakit na mawala ng pamilya. Pero pati ba naman mga walang kinalaman? Sa pagkakataong to, hindi na kami tatakbo. Kung gusto mo kaming tapusin, o sige, edi sumugod ka. Nagliwanag ang mga marka nito sa katawan. Isa-isa itong nabubura. Nilingon ni Marlon si Troy na nooy nagtatago sa puno. Magtago ka, Troy. Sa oras na maubos ang mga marka sa katawan ni Julian, magpapakawala siya ng malakas na enerhiya at hindi ito kakayanin ng pangkaraniwang taong kagaya mo. Napadapa si Troy. Sakto namang naubos ang lahat ng marka sa katawan ni Julian. Sumabay din ang dalawa pang kasamahan. Hindi na nakapag-angat ng ulo ang binata sa sobrang lakas ng bugso ng enerhiyang nagmumula sa tatlo. Nang humupa ang malakas na hangin, nakita ni Troy ang tatlong naglalakihang nilalang. Kulay itim ang balat. Nagbabaga ang mga mata. Ang isa ay may malalaking pakpak. Ang isa naman ay may nagbabagang mga letra sa katawan. Samantalang ang isa, tila kasing itim ng dilim, na tanging mata lamang ang nakikitang nagliliwanag. Hindi natitinag sa kinatatayuan si Simon. Nakangiti pa itong pinagmamasdan ang anyo ng tatlong kalaban. Kayo, may mas dahilan ako para tapusin kayong tatlo. Ikinumpas nito ang hawak na tungkod. Tila may mga patalim na lumabas mula rito. Nagkanda putol-putol ang mga sanga ng punong nasa paligid, maging ang haligi ng tahanan nila Mang Rekto. Nilukob ng isa pa sa mga gabunan ang kanyang pakpak.
upang protektahan ang mga kasamahan niya. Matapos ang pag-atake ng matanda, sumugod naman si Julian. Nakilala ni Troy ang mga gabunan base sa taglay nilang kakayanan. Sinalubong ni Simon ang suntok nito sa pamamagitan ng hawak na tungkod. Nagdulot ng malakas na bugso ng enerhiya ang pagbabanggaan ng dalawa. Sumunod naman sa pagsalakay sina Marlon at Lester. Pinagtulungan ng mga ito ang matanda, ngunit tila hindi ito nakakaramdam. Yan na ba ang pinagmamalaki ninyo? Mukhang hindi naman ako gaganahan sa ganyan. Muli nitong itinaas ang tungkod. Nag-usal ng mga dasal. Alam ni Julian ang ataking yon dahil ito ang ginamit ng matanda noong una silang magkaharap. Marlon, protektahan mo si Troy. Dali-dali namang ibinuka ni Marlon ang pakpak para takpan ang binata. Biglang nagliwanag ang buong kalangitan. Bumulusok pababa ang sibat na gawa sa liwanag. Sa kumpas ng tungkod ni Mang Simon, nagliparan ang mga ito papunta sa tatlong kalaban. Kitang-kita ni Troy kung paanong sinalo ni Julian ang sibat gamit ang sariling katawan. Tumawa ng malakas si Simon sa pag-aakalang nagawa niyang talunin ang tatlo. Ngunit nang humupa ang alikabok, nakita nitong nakatayo pa din si Julian. Malaki ang pagkakaiba ng anyong ito kesa sa anyong tao. Hindi kami basta-basta tatabla ng espiritual na atake. Kaya kung inaakala mong tapos na ang laban, nagkakamali ka, Simon, dahil nagsisimula pa lang kami. Bahagyang napaatras ang matanda nang makita nitong magliwanag ang katawan ni Julian. Napatingala naman si Troy kay Marlon na nooy patuloy siyang dinidepensahan. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Troy. Panoorin mo kung paanong mawala sa sarili ang hari naming mga gabunan. Muling nagbagong anyo si Julian. Mas lumaki ang katawan. Tinubuan ng mga sungay sa likod. Humaba din ang buhok at ang mga kuko. Nanlaki ang mga mata ni Simon dahil maging siya hindi inaasahang may ganitong anyo ang kalaban. Sinubukan nitong sugurin si Julian, ngunit hindi pa man nakakalapit. Nadurog na ang hawak nitong tungkod. Bukagang nagkamali ako sa pagkalaban sa inyo. Pero gayon pa ba, hindi ako nagsisisi dahil nagawa kong ubusin ang karamihan sa inyo. Kaya ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Itinaas ni Julian ang kanyang kamay. Hinampas si Simon. Sinalo ito ng matanda ngunit napapaluhod dahil sa lakas ng gabunan. Nagpatuloy ang ganitong tagpo hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan ni Simon. Nang iangat ni Julian ang kanyang kamay, halos hindi na makilala ang matanda. Tinignan ni Troy si Julian. Hindi na nito makita ang nakilalang kaibigan. Sumigaw ng napakalakas si Julian. Dali-daling tumayo si Troy at pinuntahan ang nagwawalang gabunan. Troy, huwag kang lalapit. Mapapahama ka lang. Ngunit huli na dahil nakatayo na ang binata sa harapan ni Julian. Julian, alam ko nadidinig mo ko. Isipin mo yung mga pinagsamahan natin. Hindi ikaw yung halimaw na nakatayo sa harapan ko ngayon. Biglang tumigil sa paggalaw si Julian. Tinignan ang mga mata ng binata. Itinaas nito ang kamay. Akmang aatakihin si Troy. Dali-dali namang tumakbo si Lester para saluhin ang kamay ng kasama. Julian,
Nanalo na tayo. Tama na. Ngunit hindi nito kinaya ang lakas ni Julian. Tumalsik ito sa isang puno at nawala ng malay. Muling tumayo si Troy at hinarap si Julian. Makinig ka, Julian. Wala na si Simon. Tapos na ang laban. Balaya na kayo. Nang madinig ni Julian ang sinabi ni Troy, dito lamang ito huminahon. Balaya na kami. Oo, Julian. Balaya na kayo. Kaya tama na. Wala ka nang dapat ikagalit. Huminahon ka at bumalik ka sa dating ikaw. Napaluhod si Julian. Hinawakan ang ulo. Napasigaw ito at unti-unting bumalik sa dating katawan. Nawala ng malay si Julian. Dali-dali naman itong sinalo ni Troy. Magpahinga ka, Julian. Nagbunga na ang inyong pakikipaglaban. Sa wakas, malaya na kayong mamuhay ng walang kinakatakutan. Matapos ang labang yon, unti-unting nagbalik sa dati ang lahat. Tignan mo si Julian, oh. Mukhang nagbalik na yung dating sigla ng hari natin. Masaya ako at nanalo tayo sa laban. Ano na ngayon yung plano nyo? Siguro, kung hindi naman kalabisan, gusto naming manatili dito sa inyo. Hahanapin ng katawan ko yung pagsisibak ng kahoy eh. Ako din. Hahanapin din ng katawan ko ang pagigib ng tubig sa balon. At siguradong ganun din si Julian. Pag-uusap nila habang pinagmamasdan si Julian na pinapastol ang mga kambing. Nasa inyo ang pagpapasya. Bukas ang tahanan namin para sa inyo. Nanatili ang tatlo sa pangangalaga ni Mang Recto. Naging katuwang ito ng mag-ama sa kanilang bukirin at sa mga alagang hayop. Namuhay ng mapayapa sina Julian. Patuloy na itinatago ang kanilang pagkatao. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa labanan ng hari ng Gabunan at ng kinatatakutang antingero. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.